Minsan, hindi ka nawawalan ng gana dahil mahirap ang buhay. Nawawalan ka ng gana kasi hindi mo mahal yung ginagawa mo. May isang babae, tawagin na lang nating si Lorna. Araw-araw, pare-pareho ang routine niya. Gising, ligo, pasok sa trabaho, uwi, tulog, paulit-ulit. Maganda naman trabaho niya, maayos ang sweldo, may benefits, stable. Pero may kulang. Alam mo yung pakiramdam na, kahit okay lahat sa labas, parang may tahimik na boses sa loob mo na nagsasabing, hindi ito yung para sa'yo. Hindi niya pinapansin sa una. Sabi niya sa sarili niya, normal lang to, pagod lang ako. Pero habang tumatagal, yung pagod niya hindi nawawala sa tulog, hindi nawawala sa bakasyon, hindi nawawala kahit kumain siya sa paborito niyang restaurant, kasi hindi yun physical na pagod, pagod yun ng puso. Isang gabi habang nakaupo siya sa harap ng laptop niya, nakatingin lang siya sa screen, walang ginagawa. Then bigla siyang napaisip, kung hindi ako bayad dito, gagawin ko pa rin ba to? Tahimik. Walang sagot. At doon siya kinabahan, kasi doon niya na-realize, hindi niya mahal yung ginagawa niya. Lumipas ang ilang linggo, may nakita siyang lumang notebook sa drawer niya. Notebook niya nung college. Binuksan niya. Nandoon yung mga sulat niya, mga pangarap niya, mga plano niya, mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay. At doon niya nakita yung isang linya. Gusto kong gumawa ng mga bagay na makaka-inspire sa tao. Napangiti siya, pero may konting lungkot, kasi matagal na niyang nakalimutan yon. Kinabukasan, hindi siya nag-resign agad. Hindi dramatic. Pero may ginawa siyang maliit. After work, instead na mag-scroll lang sa phone, sinubukan niyang gumawa ulit ng bagay na gusto niya. Nagsulat siya. Una, 10 minutes lang. Parang pilit, parang awkward. Pero kinabukasan, ginawa niya ulit. Hanggang sa naging 20 minutes, hanggang naging 1 hour. Hanggang sa may naramdaman siyang matagal na niyang hindi nararamdaman. Excitement. Hindi pa rin madali. Pagod pa rin siya sa trabaho. Minsan gusto na niyang sumuko. Pero may kaibahan na. Kasi ngayon, may dahilan na siyang gumising. Hindi na lang para sa sweldo, kundi para sa bagay na mahal niya. Dahan-dahan, nagbago ang buhay niya. Hindi overnight. Walang instant success. Pero unti-unti, yung passion niya, naging skill. Yung skill niya, naging opportunity. Yung opportunity, naging bagong direksyon. At isang araw, napansin na lang niya. Hindi na siya yung taong nakatitig lang sa screen, walang gana. Isa na siyang taong, kahit pagod, masaya. Kahit mahirap, tuloy lang. Kahit walang kasiguraduhan, lumalaban pa rin. At doon niya naintindihan yung sinabi ni Steve Jobs, "The only way to do great work is to love what you do." Hindi dahil madali ang trabaho, kundi dahil mahal mo siya. Alam mo, hindi lahat ng tao agad alam kung ano ang passion nila. At okay lang yon. Hindi mo kailangang i-figure out lahat ngayon. Pero may tanong ka lang na dapat simulan sagutin. Ano yung bagay na kahit mahirap, gusto ko pa rin gawin? Kasi doon nagsisimula lahat. Hindi sa malaking desisyon. Hindi sa biglang pagbabago. Kundi sa maliit, pero totoo. Kaya kung pagod ka ngayon, huwag mo agad husgahan ang sarili mo. Baka hindi ka tamad. Baka pagod ka lang sa bagay na hindi para sa'yo. At baka, ang kailangan mo lang gawin ay hanapin kung saan ka tunay na buhay.